Sa gitna ng mga usaping pang-ekonomiya at tensyon sa South China Sea, tutungo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malaysia para sa 47th ASEAN Summit sa susunod na linggo. Si Creseline Catarong magbabalita. Bibiyahe si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. papuntang Malaysia para daluhan ang 47th ASEAN Summit and related summits na gaganapin sa Kuala Lumpur mula Oktubre 26 hanggang 28 ngayong taon. Ito ay inanunsyo ni Department of Foreign Affairs spokesperson Angelica Escalona sa isang press briefing sa Malacanang nitong Biyernes, Oktubre 24. Ang pagdalo ng Pangulo ay bilang tugon sa imbitasyon ni Malaysian Prime Minister Dato Seri Anwar Ibrahim na siya ring kasalukuyang tagapangulo ng ASEAN ngayong taon. The summit is a mechanism for leaders to provide policy direction for ASEAN, build consensus on matters of mutual interest, and exchange views on key regional and international issues. Sa naturang pagtitipon, makikibahagi ang Pangulo kasama ang mga lider mula sa iba't ibang ASEAN member states, mga dialogue partners at kinatawan ng mga international organization. Inaasahang dadalo ang Pangulo sa 14 na leaders level meetings at 3 signing ceremonies. Kabilang dito ang paglagda sa deklarasyon ng pagtanggap sa Timor-Leste bilang ika-11 miyembro ng ASEAN, ang second protocol to amend the ASEAN Trade in Goods Agreement at ang ASEAN-China Free Trade Area 3.0 upgrade. Tatalakayin din ng mga lider ang mga isyong pandaigdig na may epekto sa rehiyon, kabilang na ang sitwasyon sa Myanmar, kawalang katiyakan sa ekonomiya at mga hamong geopolitical at geoeconomic. Mayroon umanong 80 outcome documents na inaasahang ilalabas, aaprubahan o tatanggapin sa pagtatapos ng summit. Kaugnay sa tensyon sa West Philippine Sea, sinabi ni Escalona na kabilang sa mga paksa ng pagpupulong ang kapayapaan, seguridad at maritime cooperation. As regards the Code of Conduct, well, as the incoming chair, the Philippines will work with ASEAN member states and China for the conclusion of an effective, substantive, and legally binding Code of Conduct in the South China Sea. Magkakaroon din ang Pangulo ng ilang bilateral meetings sa kanyang counterparts sa sidelines ng summit. Sa huling araw ng naturang summit sa Oktubre 28, gaganapin ang seremonya ng pagsasara at paglipat ng ASEAN chairship mula Malaysia patungo sa Pilipinas. Building upon the success of previous ASEAN chairs, the Philippines will take this opportunity to introduce how we will steer the future of the region and beyond by galvanizing community-building efforts during our chairship. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creseline Catarong, SMNI News.